Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan ding tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-34 na linggo o huling linggo na tinatawag nating karaniwang panahon, at sa pagtatapos ng linggong ito, tinatapos natin ito sa pamamagitan ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang Hari ng sanlibutan. Palakpakan natin ang Panginoon. At napakahalaga po para sa tao na kilalanin si Kristo na hari ng kanyang buhay. Na ang lahat ng kanyang ginagawa, iniisip, sinasabi, lahat ay ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang dapat na naghahari sa ating buhay, siya ang dapat na naghahari sa loob ng pamilya. Kaya maganda po na sa linggong ito, mapagnilayan natin ang pagkahari ni Kristo. Kasi lahat ng kaguluhang nangyayari sa ating lipunan ngayon ay dahil napakaraming tao ang gustong maging hari, ang gustong maghari-harian na hindi naman kumikilala sa tunay na hari, ang ating Panginoong Hesukristo. Ano bang pwedeng matutunan natin sa ating mga pagbasa ngayon? No? Sa unang pagbasa, sa aklat ni Samuel, sabi po dito, pumunta yung mga tao kay David at nais nilang si David ang maghari sa kanila. So dito po, pinili ng Diyos si David para maghari o maging hari dahil mahalaga po ang tungkulin ng hari. Titiyakin niya ang kapayapaan, ang kaayusan, ang kabuhayan
ng mga nasasakupan na mas maging maayos, matiwasay ang kanilang buhay at lalong-lalo na ang hari ang siyang pagsisimulan ng pananampalataya na dapat nakikita ng taong bayan sa kanya. Yan si David. Pinili dahil sa kanyang katangian. Sabi nga po dito, no, binabalikan ng mga tao, sabi dito, pumunta sila at nakipagkita kay David. At sinasabing simula pa nung panahon ni Saul, yung dating hari, nanguna na sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma at ipinangako ng Diyos na siya ang magiging hari, susunod na hari kay Saul. Doon ay nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. So ang hari, pinili, hindi ipinipilit. Sabihin niyo nga po, pinili. Mahirap po kapag ipinipilit. Ibig sabihin, pag ipinipilit, ikaw ang naniniwala na ikaw ang may kakayanan para mamuno. Ang isang taong bilib sa sarili na kaya niya at siya ang tagapagligtas, siya ang makapag-aahon at makakapagpaganda ng buhay ng bayan, papunta na yan sa pagkasira ng ulo. At kapag ang isang hari, sira ang ulo, anong dadatnan natin na lipunan? Anong mararanasan nating na lipunan? Kaya ngayon, ang gulo-gulo ng bansa natin. Huwag na muna tayong lumabas sa ibang bansa kasi ganun din ang nangyayari. Kapag ang isang bansa, maraming gustong magpakilala bilang hari, gulo talaga yan. Kasi sa isang kaharian, isa lang dapat ang hari. Kaya nga diba, sa pamilya, sa tahanan, isa lang ang hari, isa lang ang reyna. O kaya pag magkasama ang biyanan at ang manugang, o di ba nagkakagulo? Kasi isa lang dapat ang reyna, isa lang dapat ang hari sa isang pamilya. Naintindihan ba? Kaya ngayon, di ba? Ang daming gusto. Alam nyo, sa nangyayari sa atin, total, no? Tinatanggap naman natin. Nanalo si Bongbong Marcos eh. Siya na ang presidente. Siya na. Pinili siya ng karamihan, di ba? Naniwala, tinanggap na natin yan. Kahit na alam na nilang adik, sabihin na natin, no? Pinili, dinirerespeto natin. Ngayon, gusto niyong tanggalin, hindi nararapat. At sino ang papalit? Gustong maghari-harian. Naintindihan niyo po ba? Ginagalang natin kasi pinahintulot ng Diyos na siya ang maging Pangulo, nirerespeto natin. At dapat nating ipagdasal ang ating Pangulo. Nasa kanyang balikat, nasa kanyang pangalan, ang kapakanan ng bansa. Kaya sana ang Pangulo natin matuto kay Kristo. Ang Pangulo natin, huwag humiwalay sa Panginoong Hesus Kristo. Yun nga lang, nakakalungkot kasi noong panahon ng halalan, mga eleksyon, ang mga politiko natin, alam nilang ang Katoliko, hindi tayo pumipili ng basta-basta. Kasi pinagninilayan natin at pinagdadasalang mabuti. Alam nilang mga Katoliko kasi yan eh. Pero saan tatakbo? Sa hindi Katoliko. At ang hindi Katoliko naman, kahit na alam na nilang magnanakaw, kurap, sabihin na natin may bisyo, boboto pa rin. Kasi yun yung standard nila. Pero ngayon, tingnan mo nangyayari. Lahat tayo kailangan magsakripisyo. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, di ba? Sabi dito, maraming tao nagsasabi kay Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. Bumaba ka dyan. Iligtas mo ang iyong sarili.
Ang tunay na hari, hindi sarili ang inuuna, kundi ang kapakanan ng kanyang pinaglilingkuran. Pero mo, no? Ang hari, hindi nandyan para paglingkuran. Ang hari, nandyan para maglingkod, para tiyakin maayos ang buhay ng bawat nasasakupan niya. Diba napakaganda kung may sasabuhay natin ito? Kung ikaw gusto mo maging hari, okay. Pero kaya mo ba? Kaya mo ba? Ha? Baka sa pangalan lang. Baka yun lang. No, sana po, no, sa paalala sa atin sa pagdiriwang na ito, patuloy natin kilalanin si Kristo at patuloy nating idulog sa ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga nanunungkulan at mga namumuno sa ating bayan. Kasi talagang matindi ang tukso, talagang matindi ang pinagdadaanan nila. Matindi po ang dapat natin na pagtulong-tulungan. Tayo rin po, no? Hindi lang tayo basta magagalit, hindi lang tayo basta magwawala, lalo tigit, kailangan nating lumapit sa Panginoong Hesukristo na ating Hari. Amen?